Hello po, good evening sa lahat. Good evening, kumusta? Kumusta kayo lahat? Okay lang ba kayo lahat? Okay, so ngayon is 13 lang kayo ngayon. So may siguro may 7 or 8 na absent ngayon or baka habol pa mamaya. So anyway guys, ano lang, ni-record lang ko lang yung ni-record ko po yung class natin ngayon kasi may nag-request na mag-record ngayon. Tapos, isi-send ko lang sa group chat natin yung recorded na po. And yung iba din is nasa work. Yan. So, good evening. Good evening po sa lahat. Nakikita niyo ba yung screen? Thumbs up lang kayo kung nakikita niyo po yung screen. Okay, nakikita naman. Kaya okay lang. So, pag delayed po yung sinasabi ko, mahina siguro yung internet ko. Kasi kahapon, kagabi pala, may class ako kagabi, nag-brownout out din. Kaya, hindi ako nakapag-class. So, baka mahina na naman yung signal dahil sa malakas na ulan kasi umuulan dito sa amin. Okay, so magpapatuloy tayo. So, kung alam naman po natin yung basic, okay, let's start. Let's start na po ngayon na. So, alam naman natin yung Korean alphabet and yung brief history lang, di ba po? So, punta na tayo dun sa vowel at saka sa consonant. Yan. So, again, ilan po yung vowels? Sa Korean po, yung vowels is moum. Yan po sa Korean. So, ilan lahat yung vowels ng Korean alphabet? May 21. 21 vowels. So, alam natin, meron tayong tinatawag na vertical vowels, horizontal vowels, meron din po mga dinudugtong na mga dalawang horizontal vowels or dalawang vertical vowels or dinugtong din na vowel na vertical at saka horizontal vowel. Kaya nagkakaroon ng maraming vowels or list of 21 vowels dahil lang sa pagdugtong-dugtong nito. So hopefully alam niyo na po yung paano bigkasin ng mga bawat vowels na nandito, no? Yan sila na memorize or kabisado niyo na po ito. Dito din po sa consonants. So, yung consonants din po, kailangan din pong alamin kung ano ba yung mga function, no? In English alphabet, ito pong character na ito is K or letter G. So, ngayon po, ating aalamin, yung tanong na, ma'am, kailan natin mabibigkas ang letter na ito ng K? Kailan natin bibigkasin ng G? Okay, so ngayon po yan. And ang topic din po, aside from reading, ang topic din po natin is pronunciation rules. So after dun, is proceed na tayo sa EPS Book 3. So sa Book 3 is more on reading pa rin po. So kapag available kayo ngayon, pwedeng mag-volunteer po after ng natin or after ng turo ko kung paano magbasa. So I think meron din pong mga iilan dito na may book, may libro na talaga like material, hard copy na book. So, okay na po sa inyo yan. And I know, alam nyo na po kung paano, siguro may alam na kung paano magbasa ng iba. Okay, so, dito din po yung first letter sound at saka second letter sound. Okay, sana memorize din po ito. Silang lahat. So, again, pag first letter sound, yung first letter lang po yung bibigkasin. Hindi na po yung pangalawang letter. Sa second letter sound din po yung pangalawa. Tatlo lang po yan sila. Sa first letter lang yung marami. Okay. So, dito na tayo po sa position for consonant. So, wait lang po. Ayun. So, kung paano ba mababasa yung mga words na ganito, yung nandito sa screen. Okay. So, meron tayong tinatawag na positions for
consonant. Kung saan po nilagay, kung saan position po nilagay si consonant, ganyan po natin siya babasahin or bibigkasin. So may tatlong uri po yung posisyon, may initial. So yung initial position ay nasa unahan. Unang consonant sa word. Ang unang consonant sa Korean word ay initial. Initial position. The rest po ay tinatawag na middle position. And yung mga consonants na nasa baba or tinatawag na final consonant ay nasa final position. Okay? Kung wala pa kayong kung wala pa kayong copy nito, pwede nyo pong kopyahin or i-screenshot kasi mamaya natin ito. Again, position for consonants, we have initial position, which means po yung pinakauna ang consonant. Yan. Next po yung middle position, ibig sabihin yung mga consonant na nasa after ng initial. Nasa nasa taas po yan sila. Puro middle po yan. And yung nasa baba, lahat ng mga nasa baba na consonant ay tinatawag na nasa final position. So, ito pong naka-highlighted na yellow. So, may mga word in Korean po na walang final consonant. Kagaya nito po. Wala po yan. Ito din po. Wala. Pero okay lang po kung wala siyang final consonant. Babasahin pa rin po natin siya kung nasaan po siya nalagay. Nasa initial ba or sa middle ba? Okay. Pakikabisado po ha. Dito na tayo kung paano natin basahin, which is, or tinatawag nating consonant rules. Okay? Screenshot nyo po or isulat pa rin po sa notebook or sa notebook ninyo. Kasi mas mainam po na may sinusulat kayo sa notebook para na lang, makikita nyo na kaagad. So, explain ko po isa-isa yung consonant rules natin dito. So, meron tayong mga consonant. Kita naman natin dito. Ito po yung mga consonants, Korean consonant. Nagdedepende po kung paano natin sila bigkasin, kung saan din sila nalagay. Nasa initial ba? Wait lang po ha. Nasa initial ba, middle position, or sa final position? Okay. So, halimbawa, dito tayo sa first consonant, si Giyok or letter K or letter G. Kapag po si Giyok ay napunta or nasulat sa initial, Ka ang bigkas natin. Letter K, Ka. Kaya nga merong kamsahamnida. So, hindi po siya gamsahamnida, kamsahamnida. Kapag po nalagay po si Giyok sa middle position, Ga. Ga ang bigkas natin. Ga. And kapag po sa final position, letter K po yung bigkas natin. Ka. Kaya halimbawa, itong word na to, isang word lang to. So dahil ito ay nalagay sa initial position, letter K ang bigkas natin. K. Tapos may vowel na A. Kaya magiging ka. Ka. Pangalawang halimbawa is ito po. So dahil nasa nasa initial position si Giyok at nasa final position. So letter K ang bigkas pag nasa final, di ba? Letter K din ang bigkas pag nasa initial. So kung babasahin natin yan, may vowel na A, magiging kak. Kak. Okay. Ito po sa pangalawang consonant is si Nian or letter N. So kahit ilagay mo po siya sa initial, middle, at saka sa final, N pa rin po yung bigkas niya. Letter N. So halimbawa, na. Ito is nan. Okay. Next po, ito po tayo. Si letter D or T. Ito po na consonant. Diot. Kapag siya ay nalagay siya sa middle, sa initial at saka sa final, letter
T ang bigkas natin. Ta. And kapag nalagay po siya sa middle, D yung bigkas natin. So, halimbawa ito, ta, tapos another word po ito. Pag another word, ibig sabihin siya ay initial. Ito po sa last part is final. So, tap. Yan po siya. Eh. Halimbawa naman po si letter R at saka si letter L na consonant. So kapag po nalagay ito po si real, nalagay po siya sa initial at saka sa final, letter L po ang bigkas natin. L. Pero po pag nalagay siya sa middle, R po yung bigkas natin. Okay? So example, first word we have, okay, nalagay siya sa initial. So, L. Tapos may vowel tayo na A. So, la. Pangalawang word tayo, nasa initial at saka nasa final. So, makikita natin, letter L pa rin. So, lal. Okay. Next tayo sa simium. Same lang din po ni Nian. Kahit saan mo siya ilagay, it's either initial, middle, or final, letter M po yung bigkas natin. Yan po yung bigkas. Kaya halimbawa, ma'am. Okay, next po. Next consonant, ito po siya. It's either po letter P or B. So, bibigkasin lang po natin ang consonant na ito kapag sa initial o kapag nalagay siya sa initial, pa, or letter P, pa. Kapag nalagay sa final, letter P pa rin. Pero kapag nalagay po siya sa middle position, letter B, B, yung bigkas natin. So, halimbawa, ito is pa. Ito naman, pop. Kasi initial at saka final to eh. Kaya, pop. Okay, next dito tayo kay letter S na consonant. Shield. Letter S, SH, or letter T. Bakit letter T? Kasi po kapag si letter S ay nalagay sa final, T po yung bigkas natin. Letter T. Pag nalagay po siya sa final. Okay? Pero kapag nalagay siya sa initial at saka sa middle, letter S, ang dalawa yung bigkas, or SH. Okay? SH. Magiging SH lang po yan, like kagaya ng siya or she. Magiging SH lang po yung bigkas natin kung combined po combined po siya ng vowel na ito. Okay? I-zoom ko po ha. Yan. Vowel na ito. Si I, si ya, si yo, you, we, at saka we. Kapag po si consonant na letter S or shiyot ay combined with these vowels, SH po yung bigkas. Sh po siya. So, halimbawa, pag si S, combine siya ni E, hindi po siya si, kundi she. Kung hindi, sorry, kung hindi, she, S-H-I. Ayan. So, halimbawa kapag ito po, letter S, combined po ng ya. So, hindi po natin babasahin siya, kundi S-H, siya. Kahit po double S pa yan, kapag po combine ng mga vowel na nandito sa baba, is SH po yung bigkas natin. Okay? SH po. So, magiging S or SH yung bigkas kung nalagay po siya sa initial and middle position. Letter T lang po kung nalagay po siya sa final position. Okay, copy po. Mas mainam na may kopya kayo nito. Bibigyan ko kayo ng 3 minutes, 3 to 4 minutes para mag-copy po. Kasi mamaya magbabasa na tayo. So, dapat alam natin yung kung saan, yung rules ng consonant. Kung saan. Sige po.
Okay, continue po ako ha. Okay, let's continue. Ito. For consonant, hindi pa tayo tapos kasi. So, consonant pa rin po ito. 'Di ba sinabi ko sa inyo, empty consonant ito? Yes, empty consonant. So, ibig sabihin, hindi siya bibigkasin. Kaya, pag nilagay po siya sa initial or middle position, silent po siya. Walang babasahin. Pero, kung nilagay po siya sa final, NG or nga, yung basa natin sa kanya. So, halimbawa, example tayo dito. Ito po ay basa natin dito is A. Kasi silent, nasa initial position siya. Pangalawang example po, nasa initial at saka nasa final. So, ibig sabihin, ang, ang basa natin dyan. Okay, dito din po tayo kay letter J. TS, DZ, J, or T. Yan. So, ito din po yung other font style na sinabi ko po sa inyo. And tungkol kay J at saka kay CH. Kasi usually ito po yung ginagamit talaga. Kahit nasa keyboard ng phone nyo pag nagsusulat kayo ng Korean. So, ito po yung font style talaga yung often na ginagamit. Hindi yung isa, yung last time na sinabi or tinuro ko sa inyo na consonant. Pero okay lang din po yun ha, kung gamitin yon. So, ito din po yung another style. So, TS, DZ, J, or T, kapag po si Giot ay nalagay sa initial, yung bigkas natin is TS or DZ. So, ito na po siya. Yung sinabi ko, pag beginner ka pa, J. Pwede J yung bigkas. Pero not all the time po na J po talaga yan. Kasi para po yung J. Ganun po. J. Hindi siya ja. Hindi talaga ja. Kundi J. J. Ganon. So, may pagka-TZ na may halong J. Kaya, accent na po kasi yan pag Korean. So, pag initial, ganyan po yung bigkas. Pag middle, letter J, like J, J. Pag final, letter T. Pag nalagay po siya sa final position, T po yung bigkas natin sa kanya. So, limbawa, meron tayo dito. Ito po ay J, tapos ito is Jat. J, Jat. Eh, wag niyo po munang pahirapan yung sarili niyo na talagang bigkasin na ng mga ganun. Pag hindi pa talaga, kasi hindi naman natin talaga language ang Korean. So, kapag hindi tayo palaging nag-uusap or nagsasalita ng mga Korean words, so hindi pa talaga natin makukuha yung accent. Kaya, pwede po yung J muna. Okay, J. So, ja. Dito din po, ESH, CH, or T. So, CH, kapag po nalagay siya sa initial or middle position. Letter T po kapag final position. So, cha, chat. Okay, chat, chat. Chat, chat. So, pag nasa final siya, letter T. So, si shield, letter S, si letter J, at saka si letter CH na consonant. Pag nalagay sa final, letter T po siya. Okay. So, dito na tayo sa pangatlo. Ito po, di ba? Ang tatlong ito ay pag may one stroke, may aspirated sounds, or may hangin. So, pag nalagay po sa initial at saka sa middle, may hangin po. Iyan sila. Okay? So, ka, kak. Ito, wala na pong hangin sa final. Kakak. Yan. Pag dito naman po, ha, hap. Ito din po, ta, tap. Yan. Pag sa final na, hindi na po aspirated. Pero pag nasa initial at middle position siya, aspirated po siya. May hangin. Okay. Next po is si letter H. Okay. This is another way po of writing letter H also.
Okay. So, kapag nasa initial and middle, letter H yung bigkas. Pag nasa final, letter T yung bigkas natin. So, ha, hat. Okay? Ha, hat. Okay, copy po. Kasi wala din to sa ano eh, sa book. Okay. So, proceed tayo. Okay, this time, let's practice po. So, practice tayong magbasa. May mga words akong ipapakita sa inyo. And volunteer na lang po kung sinong gustong magbasa sa inyo po. Okay, let's start. Oops, nasa na ba? Okay, ito po. Paano natin basahin to? So, ang pagbabasa po is by syllable muna tayo. Especially pag hindi pa talaga marunong magbasa or bago pa lang, by syllable tayo. So, ilan bang syllable na nandito? Makikita natin na yung syllable is may consonant at saka may vowel. So, may consonant dito at vowel partner po yan. So, one syllable siya. Ito din po is may consonant, dugtong, or combined with vowel. Another syllable po yan. So there are two syllables in this word. So by syllable yung bigkas natin, mauuna muna ito. And bago ang pangalawa. Okay, sinong gusto magbasa? Try niyo po. Start po kasi. Subukan ko po. Sige po. Chima. Okay. Ulit nga, Tama po sir. ba? Chima. Chima. Yes, tama po. Kasi ito ay CH. CH po yan, hindi po yan J. 잘했어요, Francis C.
Next po, eto. Ku, ma'am. Ku? Okay, tama Ay, po. Ko. ko? Sorry po, ko? Yan. Yes, ko. Hindi po siya ku kasi si ku ganito. Ganyan po siya. So, ko. Okay. Next po, yung iba po. Try niyo po. Ma'am Charlotte, grape. Paano po yan? By syllable pa rin tayo. Ganyan. So, paano po bigkasin to? Anong consonant at saka anong vowel ang ginamit dito? Podo po. Podo. Yon, podo. Oh, podo or grapes. So, podo sa Korean yung grapes. Thank you po. Another. Ayun, ito. Sir Ernesto, hello po. Hello, ma'am. Sige. Camera po. Okay, tama po. Kame. Bakit po hindi siya L? Sa initial po siya, ma'am. Nasa Ish, middle po, ma'am. middle. Yes po. Nasa middle position. So, ito yung initial tapos middle. Kaya, R. Camera. Yan. Okay, thank you po. Next, ito po. Sir Jet. Good evening, sir. Suki po. Suki. Suki. Yes, tama po. 잘했어요. So, Suki. Ski po yan sa Korean. Next. Eto. Sir Neil. Neil Gabriel de Jesus. Wala si Sir Neil. Okay. Si Sir Hero. Copy. Yun, tama po. Copy. Okay. Next. Dito tayo sa train. Okay. Train, Ma'am Charlotte. Diyan ka po ba? Kasi si Ma'am Mocha. Ma'am Mocha. Chicha. Kicha. Yes, tama po. Thank you, ma'am. Okay. Train is Kicha. Kicha. Next. Ma'am Nikki. Paano si piano in Korean? Ma'am Nikki? Okay, si ano na muna, si Ma'am Marichu. Hindi ko pa alam basahin po eh. Okay, sige. By syllable tayo, ma'am. Tutulungan kita, ma'am. So, ilang syllables na nandito? Tatlo, di ba po? So, tatlong partner kasi. Partner ng consonant at saka vowel. So, dito muna tayo sa first. So, anong consonant ito, ma'am? Ha? Yes, pa. Tapos, anong vowel ito? E. E. So, kung basahin mo yan silang dalawa, ma'am, gamit yung bigkas nila, P. P. Tama. P.
Next. Tapos na tayo sa first. Second syllable na tayo, ma'am. So, anong consonant ito? NG, ano ba? Na, Okay, anong consonant yan? Yan po ay silent or empty consonant, di ba po? And ang empty consonant nalagay sa middle. Bibigkasin niyo po ba or hindi? hindi po. Hindi. Kaya, si vowel na lang yung bibigkasin dito sa pangalawang syllable. So, anong vowel ito, ma'am? Ah, A. So, yan. ano nga ulit yung first? Yan. P. Tapos second? P, A, A. Tapos sa third na tayo, anong consonant ito, ma'am? N, N. Tama po. And anong vowel ito? Sa baba. Horizontal vowel. U, O, O, O. Okay, O. horizontal vowel. So, kung idudugtong mong dalawang O, hiyan, no, no. Okay. piano, Yan, tama po. yes. Piano. Pero may hangin Piano, lang yung ganun pa first din po. piano. Yes, ganun Piano. pa rin. Oo. Ah, Okay, good job, Ma'am Marichu, fun. sa pagbasa. Thank you po. So, sa Korean kasi, meron din tayong tinatawag na hiram na salita. So, parang hinihiraman lang yung English, ginawang Korean into Korean accent, no? Guys, sa atin may mga hiram din tayong mga salita. Tagalog, nakalimutan ko lang. So, same pa rin sa kanila. Piano is piano. Camera is camera. Kanon po siya. Okay, ito po, singer. Sir Drick. Paano po basahin po yan? Sir Drick. Wait lang po. Practice. Sige, go. Kasu. Okay. Ulit, sir. Kasu. Kasu. Okay. Pero po, meron ding other na, especially pag ano na, um, yung, ba, ano tawag dito? Korean native speaker talaga. Nagiging gaso po yan, which is singer. Nagiging gaso. Pero kasu is still acceptable po. So, singer is kasu. So, hindi po siya kasu talaga. Parang in between po ng ga at saka ka. Ganun po. So, like example, ito pong singer na ito is kasu. Kasu. Ayan. Thank you po, Sir Drick. Okay. Singer is kasu. Next. Ayun. Ito po. Yun yung hindi ko pa natawag. Si Sir Clark. Clark JP. Yes po, ma'am. Ah. Okay. Number 2 po. Agi. Agi. Tama po. Okay. Good job. Thank you po. Okay. Next. Eto. Okay. Sino yung magbo-volunteer? Si Sir Francis na lang. Sir Francis. Paano po ito? Nemo po, ma'am. Nemo. Yes, tama Nemo. po. Nemo. Nemo which means square. Okay, thank you po. Next. Hmm, yan. Si Sir Ernie. Hello po, Sir Ernie. Sir Ernie. Okay, basa tayo.
Ano sa Korean? Ang leg. No? Legs. Ang legs po dito is ito po Ang legs po yan. Kasi yung nasa taas is thigh na po yan. Sir Ernie, wala? Okay, wala si Sir Ernie. Baka may work. Tari. Ayun, tari. Tari is legs. Okay, thank you po. Okay, ito. Sino po may alam dito? Sound. Sino po may alam sa pagbasa nito? Yes, Mamoka. Suri. Okay, Suri. sorry. So, ang sorry sa kanila po ay sound. Hindi po sorry na, humihingi ng pasensya. Sorry is sound. Okay, next. Ito po, cap. Ibasahin niyo na lang po kung sinong may marunong magbasa nito. Cap is Moja. Moja, ma'am. moja. Yes, J po yan. Moja. Good job. Okay, ito po, father. Babuji. Abuji. Aboji. Yes, aboji. Okay, aboji. So, ito po ay hindi letter P kasi nasa middle position. So, B, ba. Aboji. Okay, next. Yan, lion. Saja. Saja. Yes, tama po. And lastly, shrimp. Sew. Seiyu. Sew. Sew. Yes, tama po. Sew. Sew po yan. Ayun, good job po sa lahat. Medyo may alam na no. Yung iba po na sobrang beginner talaga, medyo may alam na sa pagbasa. So, lahat ng mga binigay ko sa inyo po na pinapabasa, isasend ko naman po sa group chat natin. So, practice na lang po. Practice nyo lang po kung paano magbasa. Okay, let's go on na. Proceed tayo sa pronunciation rules. Okay. Wala nang tanong po? Sa consonant rules, ganun lang talaga. Pag kabisado na talaga yung vowels at saka consonant, di na po kayo malilito kung paano siya basahin. So, magkakaiba lang talaga. Kagaya nito, ito po ay U. Yung iba po ito ay O. Alam mo, ikaw lang nag-aaral. Pag ganito is O. Ayun. Okay, Ma'am Angel, mag-mute kita, Mama. Okay, next. Dito na tayo sa pronunciation rules. Kung alam na po natin magbasa, ay kailangan din po natin alamin kung paano din pa or paano maiiba, no? Ano yung pronunciation, yung tamang pronunciation ng isang word. Kasi naiiba talaga siya kapag po may dugtong-dugtong na ng mga consonant, ng mga vowels. So, kailangan po yang alamin yung tamang pronunciation ng isang Korean word. So, in rules for proper pronunciation, meron tayong unang-una is meron tayong tinatawag na resyllabication. Resyllabication, ibig sabihin, parang i-change natin kasi may re i-change natin into different way, no? By syllables. So this is the most common of Korean sound changes. So common, very common po yung resyllabication pag tayo ay magbabasa ng Korean words. First po is first rule, if the final consonant followed by an empty consonant, the final consonant, alam natin na pag sinasabing final consonant, yung mga nasa baba na consonant. So kapag daw yung mga nasa baba na consonant, followed po siya ng empty consonant, ang yung mga consonant na nasa baba
ang tunog nila, yung sound, is shifted to the middle position of the next syllable. So, ibig sabihin, yung final consonant, pag followed po ng empty consonant, yung bigkas ng final consonant ay hindi na po pang final position, kundi pang middle position na po yung bigkas niya. So, halimbawa, meron tayong word nito. So, ang word dito po is, kung babasahin natin na, pop tapos earl. Di ba po? Kasi pop naman po ito kasi nilagay sa initial at final. Ngayon, kung makikita natin sa word na ito, ang final consonant na ito ay followed ni empty consonant. So, siya po, ito pong final consonant na ito ay shifted, mapupunta. The sound lang po, yung sound lang po ha. The final consonant sound ay mapupunta into middle position. So, kung ang sound po nito ay middle position na, ba na po siya, di ba? Hindi na po letter P. So, magiging pabul. Pabul. So, kung tama naman po yung spelling niya, pero yung bigkas niya is pabul. Okay? Another example po, ito po, pangalawa. So, meron tayong ganito, tatlong syllables. Na makikita natin na si final consonant ay followed ni empty consonant. Okay, another term po ng resyllabication na ito is akyat rule. Kung naririnig nyo na yan, akyat rule. Bakit akyat rule? Kasi iaakyat natin si final, yung tunog lang. Iaakyat natin yung tunog ng final position into middle position. So, kung nakikita natin sa second example, ay yung final consonant ay followed with an empty consonant. So, yung sound ng final consonant ay aakyat into middle position. Now, kapag middle position na po ba si Giyok or si letter K or G, ano na po ba yung bigkas niya? K pa rin po ba or G or G? So, di ba? G kapag nasa middle position. So, magiging ang basa niya is mogoyo. Hindi po mokoyo, kundi mogoyo. So, ito po, paalala lang, ito po ay kung paano lang basahin. Pero ito po yung tamang spelling. Kung paano lang po siya basahin. Another example, ito po. So, kapag nakikita natin si final consonant, followed po ni empty consonant, resyllabication, akyat rule. So, yung sound ng final consonant na ito ay magiging middle. No? Yung sound niya. Middle position. So, hindi po siya ship o, kundi magiging shibo. Okay. SH po to ha. Shibo. Okay. Another example or another rule. Okay. Another rule is if the final consonant ends with consonant letter H. Diba? H po ito. Si letter H daw po ay ida-drop natin. Okay, ida-drop. Ibig sabihin, hindi natin bibigkasin. Tatanggalin. So, halimbawa, meron tayo dito. Kung babasahin natin ito, di ba sa consonant rules, kapag po si H ay nalagay sa final consonant, T po yung bigkas natin, di ba? Letter T. E kung nakikita natin na if the final consonant ends with letter H, si H po ay ida-drop natin. Hindi natin babasahin. So, instead or aside, nasasabihin natin jo or jota, magiging jowa. Hindi po siya J ha. Jowa. Chua. CH. Para siyang CH. Or TS. Yan po. So, hindi po siya chot. Tapos magiging chowa. Hindi ito din po. Hindi din po to not o. Magiging no o. Ito din po. So, kung nakikita natin,
So, saan ba ito belong? Belong po siya sa first letter sound. So, ibig sabihin, si first letter yung bibigkasin natin. Pero kahit na si first letter lang yung bibigkasin natin dito, ay followed po ng empty consonant. So, ito pong letter H ay mapupunta sa middle position. Siya lang po. May iwan na si letter N. Pero kahit na hindi mo yan basahin na manha, kundi, or kung hindi, mana. Yan. Hindi po siya manha, kung hindi, mana. Yan po yung re-syllabication. Another way for re-syllabication, another rule is if there are two consonants in the final position. Other term po ng final position or final consonant is patchim. Patchim. Kung meron daw dalawang consonant sa final position, the further consonant sound is shifted to the middle position of the next syllable. And the closer consonant becomes the final sound of the syllable. Ibig sabihin, kapag meron daw dalawang consonant sa baba, kung sino yung malayo ay isi-shift natin into middle position. Tapos, yung closer, yung malapit lang, ay maiiwan. Magiging final sound po siya. So, halimbawa, meron tayo dito, ito ay belong sa second letter sound. Ibig sabihin, ito lang po yung bibigkasin, yung second letter. Now, kung makikita natin, followed po siya ng empty consonant. Ibig sabihin, yung malayo ay shifted. Mapupunta po sa middle position. So, ano na ba yung bigkas ni Giyok pag nasa middle? G, di ba po? Tapos, may iwan na po si real sa baba. And ano ba yung sound ng real pag nasa final position? Letter L. Okay? So, hindi mo siya babasahin ik-o. Kung hindi, magiging ilgo. Ilgo. Okay, dito din po, dalawa pa rin po yung consonant na ito. So, iaakyat po natin yung malayo. No? Malayo siya sa first or sa initial position. Akyat natin into middle, tapos may iwan yung first letter. So, instead na sasabihin mong aja, magiging anja. Anja. Okay. Next, aside sa re-syllabication, meron din tayong tinatawag na simplification. So, isi-simplify po natin ang pagbasa sa final consonant. Simplification. Okay. So, ang sabi sa first rule ng simplification, if the final consonant ends with aspirated consonant. Di ba yung mga aspirated, ito po sila. Aspirated consonant. Yung may hangin. Kapag daw po si final consonant ay aspirated consonant, ang aspirated sound, ang tunog nila, will be simplified into regular sounds. So, magiging regular sound na lang po yan. Hindi na po mahangin. Wala na pong hangin. Because, halimbawa, kapag ito po, yung bigkas niya is ka, ka. Hindi na po yan ka. Simplified na po natin into ka. Kapag po ito, pa, ito na po is pa. Si CH or si letter T, cha, magiging ta. Ta. Ganon na po siya. Yan po yung simplification for the final consonant, especially aspirated consonants. So, halimbawa, meron tayo dito. So, ang final consonant is aspirated, di ba po? Kaso sabi, if the final consonant ay nag-end ng aspirated consonant,
isi-simplify na lang po natin into regular sound. Na instead, sasabihin mo ito, yopha. Kasi di ba may H, may hangin. Yopha. Hindi na po yan yopha. Ano na po siya? Yop. Yop. Okay. Ito din po, hindi mo na po babasahin na puok. Puok. Hindi na po. Wala na pong hangin. Simplify into regular sound, magiging puok. Ito din po, si CH, aside na sasabihin mo itong coach, hindi na po ito coach, kundi kot, kot. And ito din po, hindi na po ito kut, kut. Hindi po. Magiging kut na lang. Kut. Yan po yung simplification. Okay, another way or another way for simplification. Kung if the final consonant ends with dual consonant. Diba pag dual is intense, intense yung tunog, intense yung sound. Okay. So, if the final consonant, kapag po daw yung dual consonant ay nalagay sa final consonant, the intense sounds will be simplified into regular sound. So, hindi na po siya intense. Kapag po ang mga intense or dual consonant ay nalagay po sa patchim or final consonant, isi-simplify na lang po natin yung bigkas or yung tunog from intense to regular sound. So kapag dual consonant, di ba po bigkas natin k, k. Ito is p, p. Ito naman po sila magiging, ito s. Ito letter T din po, t. Ito is CH, ch. So masisimplify po into letter T, t. Okay, halimbawa, dito tayo. So, sa halimbawa na ito, si dual consonant ay nasa baba. So, hindi mo yan sasabing pak. Magiging pak. Walang hangin. Although, walang hangin naman din yung intense sound. Pero, iba kasi yung intense. May intense talaga. Like, pak, pak, ganun. Pak. Ito, magiging pak. Anan po siya. Regular sound lang. Ito din po, diba pag si shiyot or si letter S, nalagay sa final, letter T na po yung bigkas natin. So, hindi po siya it, kundi magiging it. It. Ngayon ko lang nakita mo, Sir Hero. Counted yung ye at sa, hindi po, wala po siya sa ano eh. Pero kung babasahin mo yan, Sir Hero, kapag si letter S, ito ang sabi kasi ni Sir Hero, kapag si S, tapos may ganyan. Di ba po? Yan. Kasi yo kasi ito eh. So, magiging syo pa rin po yan. Di ba? Syo. Pero hindi po siya counted sa rules. Oo. Pero yung bigkas natin dito is syo pa rin. Oo. And, ganyan din po. Kasi Y, di ba? Ye po yung bigkas natin dyan. So, pag nilagyan natin ng letter S, she. She. Eh, same pa rin po. Pero hindi siya belong sa rules ng SH. Pero yung kung basahin mo to, sho, she, ganon siya. Okay. Okay na po, Sir Hiro. Baka naguluhan din po kayo. Okay, let's proceed. Asa na tayo dito? So, dito na din tayo. Tapos na tayo sa simplification. Ngayon, intensification.
So, gagawing intense or may tinatawag na reinforcement. Okay? If the final first rule ng intensification, if the final consonant ends with consonant na ganito, okay? Kapag po ang final consonant daw po ay nag-end ng ganitong consonant, the following consonant of the next syllable will become intense. Okay? The following consonant. No? Again po, kapag po daw ito silang mga consonant ay nasa baba or nasa final consonant, ang kasunod nilang consonant ay gagawing intense yung pagbigkas. Okay? Like halimbawa, ito po. So, first word is hak. Diba po? First syllable is hak. Second syllable is nasa middle. Kaya g. Diba? Gyo. Gyo. Kaso sabi dito sa intensification rule na kapag ito daw na consonant ay nasa baba. Kapag ang consonant ito ay nasa baba, ang following consonant ng next syllable will become intense. So, hindi na po siya ga, kundi ka. Ito po. So, magiging instead na sasabihin mong hakgyo, magiging hakyo. Hakyo. Ito din po, hakseng, magiging hakseng. Same lang din yan. Hakseng. Intense na po yung sound. Hakyo, hakseng. Ito din po, ito ay chapchi, magiging chapchi. Ito is chapchi, chapchi. Intense po. And ito din po. Instead na sasabihin mong mokda, mokda, magiging mokta. Mokta. Yan po yung intensification. Kapag po daw itong mga consonant ay ito nalagay sa final position. Okay? Kapag ito daw ay nalagay sa final position, ang kasunod na consonant ay magkakaroon ng intense sound. Okay, next. Dito tayo. Meron tayong exception. Okay, may exception tayo dito. Kapag daw po an ending H only reinforces shiot, letter S into double letter S. Kaya again po, an ending letter H only reinforces from S into double letter S. So, paano po siya? So, kung babasahin natin ito, so first, yung H ay nasa final. So, ibig sabihin, letter T ba to? Yung bigkas natin? Hindi po, kasi it only reinforces with the letter S na nasa taas. So, parang cho, hindi po siya chotsumnida, magiging chosumnida. Chosumnida. Okay? Chosumnida. It only reinforces with letter S. So, hindi bibigkasin po si H na letter T. Okay, another rule aside from intensification po, meron din tayong tinatawag na nasalization. 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 So, if the final consonant, ito po sila, ang final consonant daw na ito, followed po ni Nian at saka ni Miam. Okay, again, kapag ganito, itong mga consonant na ito ay nasa baba or nasa final consonant, tapos followed pa sila ng consonant ni Nian at saka ni Miam, si consonant na ito magiging empty consonant in pronunciation or NG. NG kasi nasa final eh. So, ano ba yung final sound ng empty consonant? Is NG nga. Again, kung ang consonant na ito daw
Okay, wait. Kung ang consonant na ito daw ay followed po ni Ian at saka ni Miam, sila daw po ay magiging NG yung bigkas. Okay, halimbawa, kung babasahin natin ito ay Pekman. Di ba po? Di ba po? Pekman. So, dahil ito po, yan, followed po ni Miam, pasok po siya sa rule ng nasalization. So, magiging NG po yung bigkas natin. Hindi letter K, kundi NG. So, instead na sasabihin mong Pekman, magiging Pengman. Pengman. Dito rin po, instead na sasabihin mo itong kakne, di ba? Kakne. Kasi pasok po siya, ito po siya. Followed po siya ni Neon. So, ang bigkas natin is NG. So, instead na sasabihin mong kakne, magiging kangne. Kangne. Yan. Another rule for nasalization. If the final consonant, ito po sila, kapag ito daw na consonant ay lalagay po sa final position, tapos followed pa ni Nian at saka ni Miam, ang mga consonant daw ito ay magiging letter M in pronunciation. So if the final consonant, ito po sila, followed by letter N and letter M, ang consonant na ito becomes letter M in pronunciation. Okay? So, example, meron tayo dito. Kung babasahin natin ito na walang rule, babasahin mo ng kam, sa, hap, ni, da. Di ba po? So, kam, sa, hap, ni, da. Kung nakikita natin na si Biop, final consonant, ay followed ni letter N. So, M po yung bigkas natin. So, instead na sasabihin mong kamsahamnida, magiging kamsahamnida. Pero yung spelling, ito pa rin po ha. Yung pagbasa lang or pagbabasa mo, yung pronunciation niya, magiging kamsahamnida. Ito din po, apne. Okay? Instead na sasabihin mong apne, si letter P ay followed by niyan, kaya M po yung bigkas natin. So, instead na sasabihin mong apne, magiging amne. Amne. No, ayos din po yung yung sinabi ni Sir Francis sa chat. Take note din po ito. Okay. So, dito tayo. Next for nasalization rule. Ito na naman po. If the final consonant daw, ito sila lahat. Okay. Kapag ang mga consonant na ito ay nasa final consonants or final position, followed po ni N at saka ni M na consonant, sila daw po ay magiging letter N ang bigkas in pronunciation. So kapag sila daw po na final consonant followed po ng consonant na letter N or letter M, letter N po yung bigkas natin sa lahat ng ito. Okay, halimbawa, ito po. Okay, pag si letter J or DZ ay napunta sa final, 'di ba letter T na po yung bigkas natin. Followed po siya ni letter N. Pasok siya sa rule. So, magiging letter N po yung bigkas natin sa kanya, hindi letter T. So, magiging, instead na sasabihin mong matnen, magiging manen. Manen. Okay, instead na sasabihin mong itne, magiging inne. Instead na sasabihin mong kutna, magiging kunna.
Okay? All right. Another example po, I mean another rules. If the final consonants, si letter M at saka empty consonant. Ito sila. Kapag ganito po, nasa final position, tapos followed pa ni real or ni R or L. Si real po ay magiging letter N yung bigkas natin. Hindi po L, hindi po R. N po yung bigkas natin. So, halimbawa dito. So, sa first example or first syllable, tapos second, rio, tapos third, su. Rio, su. Diba po? Kung nakikita natin na si final consonant followed po ni real, so, ang basa natin kay real is N. Letter N. So, instead na sasabihin mong umryosu, magiging umnyosu. Umnyosu. Dito din po, si Tetong Ryong. Labon mo ay Belen. Labon mo tak na mo. So, halimbawa, Tetong Ryong. Kita natin, Tetong Ryong. So, sa empty consonant, si silent consonant, ay nalagay sa final position. Followed po siya ni real. Kaya letter N yung bigkas natin. So instead na si real po yung bigkas natin letter N. So instead na sasabihin mong Tetong Ryong, magiging Tetong Nyong. Tetong Nyong. Okay. Questions? Baka medyo mahirap talaga pa pronunciation rules po. Okay lang yan. One step at a time po tayo. So by the way, everyday talaga is mayroon talagang magbabasa. Especially kapag by chapter na tayo, mag-aaral na tayo ng grammar, by chapter. Wala pa tayo kasi sa Korean, Korean numbers eh. So after ng Korean numbers, may mga grammars na, doon na tayo. May dialogue, may vocabs na babasahin. So kailangan talaga yung pronunciation rules. Okay, next. Next rule ng nasalization, if the final consonant ay, ito po sila. Kapag ito po na consonant, followed ng real, si real magiging letter N yung bigkas. Si giok magiging NG yung bigkas. And si biop, letter P or B, magiging M yung bigkas. Si diot ay magiging N yung bigkas. Again, kung ang final consonant na ito, followed po ni real, si real, bigkas natin letter N. Si kiyok, bigkas natin letter NG. At saka si biop, bigkas natin letter M. At si diot, letter T or D, bigkas natin po ay letter N or N. Okay, halimbawa. Okay, ito po. Tokrip, di ba? Kung babasahin natin ito, tokrip. Now, nakikita natin na si Giok ay followed ni Real. So, si Real, ang basa natin is letter N. Tapos, si Giok or letter G or K, ang basa natin is NG. So, instead na sasabihin mong tukrip, magiging tuknip. Tapos, si Giok magiging NG. So, final na basa niya is tungnip. So, hindi po siya tukrip, magiging tungnip. Ito din po. Kung sa spelling, ipriok. Diba? Ipriok. So, dahil si biop ay followed ni real, si real magiging letter N. At saka si biop ay magiging M, yung bigkas. So, instead na sasabihin mong ipriok, magiging imnyok. Imnyok. Okay. So, next, dito tayo sa real assimilation. So, real assimilation.
So, tungkol po ito kay real ha, consonant. So, rule is if the final, kapag ang final consonant ay letter N, followed po ni real. So, si letter N, ang bigkas natin is real. So, halimbawa, ito po. Babasahin natin ito, Shinra. Di ba po? Shinra. Si Nian ay followed ni real. So, ang basa po natin ni Nian ay letter L kasi nasa final consonant. So, instead na sasabihin Shinra, magiging Shilla. Okay? And ito din po, Yonrak. Okay? Yonrak. Sa spelling. Kung makikita natin, si Nian ay followed ni real. So, si Nian ay magiging letter R din or letter L. So, instead na sasabihin mong Yonrak, Yolak. Yolak. Next, if the final real followed by N, baliktad. Paano naman kapag baliktad? Same thing pa rin, si N becomes R or L in pronunciation. Okay? Kapag baligtad, same pa rin po yan. Letter L pa rin bigkas natin kay N. So, halimbawa, shilne. Diba po? Kung babasahin natin, shilne. So, dahil si Real ay followed ni Nian, ang basa na natin ni Nian ay letter R. Okay, dito tayo kay real assimilation. Kapag po double na po iyan, L na po yung bigkas natin. Okay? L na po yung bigkas natin. So, hindi natin babasahin silre, magiging sille. Ito din po, solnal, magiging solal. Solal. Kapag po si real followed po ng other or the same real, double L na po yan. Okay, hindi po yan solral, kundi solal. Hindi din po yan silre, kundi sille. Okay, question? Wala. Okay, next dito tayo. Okay, last rules are aspiration and palatalization. So sa aspiration, yung rule niya, if the final consonant ay sila. Ito, kapag ang kanitong consonant ay nasa final position, followed po ni letter H or vice versa. Or si letter H ay followed po ng ganitong consonant. Ang consonant na ito becomes aspirated. Ay, magiging aspirated po siya. So, halimbawa, bukhan, di ba? Pukhan. So, pukhan, si Giyok, final position, followed ni letter H. So, magiging aspirated si Giyok or K or G. So, instead na sasabihin mong pukhan, magiging pukhan. May hangin yung K. Pukhan. Ito din po, instead na sasabihin mong chota, kasi 'di ba? Magiging chota. Chota. Okay. Ito din po, instead na sasabihin mong mathida, magiging machida. Machida. And ito din po, instead na sasabihin mong manda, magiging manta. 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 Okay, next is palatalization. Okay. Palatalization, if the final consonant, kapag ito po ng mga consonant, followed by vowel na E. Okay? If the final consonant na ito, followed by vowel na E, si diyot po magiging letter J, si letter T magiging CH. Okay? So, as example po, ito po. So, cat E, di ba po? Cat E. Followed po siya ng E. Si final consonant na T, letter T. So, CH yung bigkas. Instead na sasabihin mong
i magiging 같이. 같이. Ito din po, could or could i magiging 굳이. 굳이. Yan po yung palatalization rules. Question po ng rules and proper pronunciation. Huwag kayong mag-alala kasi sisend ko naman po ito sa group chat natin. Kasi after talaga ng class natin, kung ano yung mga naturo ko sa inyo, isasend ko po sa group chat. Questions? Okay, walang mga tanong. Yes po, Sir Francis. Mag-isasend ko po ito. Alright. So, start tayo ng reading. Read na tayo ng mga words. So, mag-grace po nga lahat. Yung mga available lang po ha. Yung mga nasa work at nakikinig lang, huwag na kayong mag-raise ng hand. Para makita ko. Wala bang magre-raise? Huwag kayong mag-alala. Basa lang naman tayo, guys. Saan namin makikita yung race kasi wala po yung... Raise hand po? Ano po? Yes po, wala mag-race po ng dito, wala po. Saan po banda? Oh, wala sa ano mo? React. Yung react po. Or parang may smiley ba yan sa ano? Kasi sa akin hindi. Naka-laptop kasi ako. Nakalimutan ko pag nasa phone. Sige, try tayo guys. Wait lang po. Maja po, Maja. Kita naman yung screen ko, no? Baka nawala. Okay. Sige, start tayo. Wait lang Sige, tatawag ako ngayon. I know for sure. So, reading vocabs tayo. So, Korean classroom expressions na mga category. Sir Ernesto, basahin niyo po 1 at saka 2. Itong dalawa po, sir. 선생님, Mhm. 학생. Ayun. Thank you po. Next, Ma'am Marichu. Dalawa din po. Okay, si classmate, Ma'am Marichu. 반 친구, 반 친구. Yes, Sir Francis. Ni-raise ko lang po yan, ma'am. Sige, ikaw na lang po. Exact. Ay, okay po. Sige po. Banchin Go, Chilpal po. Chilpan, yes. So, Panchingu is classmate. Blackboard or whiteboard is Chilpan. Okay, thank you po. Next, desk at saka chair. Sir Clark. 책상, 의자, Ulit nga po yung desk, sir. 책상, tas 의자, Yun, tama po. So, checksang at uija. Next, mamoka. Book at saka notebook. check and check. Okay, check at kung check. Kung check. Okay, thank you po. Next, dito tayo. Sir Jet.
pencil at saka pen. Pilpil. Pulpil. Okay. Yonpil at pulpen. Okay. Next, dito tayo kay Ma'am Nikki. Ma'am Nikki, eraser at saka pencil case. Okay, si Sir Hero na lang. Ay, sige, sige po, Ma'am Nikki, go, go. Kala ko wala. Shoge. Okay, ito po, si eraser muna. Shoge, no? Chi, Shiyoge. uge. Yes, chiuge. Chiuge. Shiyoge. Eraser. Pencil case. Yung pencil case po, Ma'am Nikki. Saglit lang, ma. Piltong. Yes, tama po. Piltong. Piltong. Ayun. Okay, next, Sir Hero. Clock at saka calendar. Shige, Hmm? Dalryo, Okay. So, yung real assimilation, pag dalawa po, di ba, double L na po yan. So, paano sabihin? Dalyo, Yan, talyok. Talyok. Okay. Thank you po, Sir Hero. Sino pa hindi ko natawag? Si Ma'am Charlotte. Window at saka door. Bintana at saka pintuan. Ma'am Charlotte? Ay, si Sir Drick na lang. Sir Drick, Try lang po. sige po. Jang, Go. Jangmun. Chang. CH. CH po yan. Okay. Changmun. Tapos, Moon. Moon. Yes, tama po. Moon. Okay, thank you po. So, window is Changmun. Door is Moon. Okay, ito naman po. Alam ko nasa book yun eh. Nasa book to lahat eh. So, dito muna tayo sa open the book at saka close the book. Okay. Try tayo kay Sir Clark. Sir Clark? Wala si Sir Clark. Sige, si Ma'am Mocha. Ma'am Mocha Terry. Sige po. 책을 펴세요. Eh, ulit nga, ma'am. 책을 펴세요. Chegul. Okay, letter G. G. G na po yan kasi followed siya ni empty consonant. Si Giyok. Followed ni empty consonant. So, shift natin siya into middle position si Giyok. Okay. Open the book is 책을 펴세요. Close the book, ma'am. Mocha. 책을 덮으세요. 덮으세요. Okay, tama po. 잘했어요. So, close the book is 책을 덮으세요. Open the book, 책을 펴세요. Okay, next, dito tayo sa look at saka listen carefully. Sir Ernie.
Baka nasa work si sir. Si Ma'am Marichu. Look at saka listen carefully, ma'am. Wala. Okay po. No problem. Sir Jet, look at saka listen carefully. 보세요. 들으세요. Ang galing naman ni Sir Jet. Okay. Next, thank you po. Repeat after me at saka read. Sir Hero. 따라하세요. 읽으세요. Okay, ulit nga, sir. 따라하세요. Ta. Tapos, Letter T po kasi double. 따라하세요. And? 읽으세요. Ayun. Good job po, Sir Hero. Okay, next. Write at saka talk. Sir Francis. 쓰세요. Right? 이야기하세요. Tutok. Okay, 잘했어요. Good job, sir. Okay po, Sir Clark. Walang problema po. Ayun. Okay, and answer. Answer, Sir Ernesto. Answer. 대답하세요. Ulit, sir. 어, 대답하세요. Ito po is te. 네, Te. 대답하세요. Ayun. Okay, thank you po, sir. Next, dito tayo sa next Teka. slide. Kasi ginod ng ma-8 Oo. Yung H, ganito po, parang H yan, pero yung bigkas niyan is E. E po. Di po A. Okay, next. Si Sir Drick. Sir Drick, ang sayo po is ito. Do you understand? Yes, I understand. No, I do not understand. Ang dami, hindi ko yata kaya yan. Kaya mo yan, sir. Sige, Wait lang. do you understand muna? Arneseo? Ano nga ulit, sir? Arneseo? Okay, so, ito po ay letter G or N? Ang consonant na ito. Yan ay letter G. Middle G. So, tapos dalawa yung S na nandito. So, yung isang S ay aakyat. Diba? Tapos may iwan yung isa. So, magiging al, tapos, Algiosio? alge. Kasi yan. Ito. Alge. Yes. So, yan ay vowel na So, magiging alge, tapos, soyo. Algesoyo. Yun, algesoyo. So, algesoyo, tapos dito po, yes, I understand. Ne. Mhm. Tapos.
Parang pass muna. Parang di ko pa Same pa kaya. rin. Hindi, okay lang. Sige, ganito po, sir. Ito po ay al, di ba? Al. Tapos, ito is get. Kasi letter T yung magiging letter T si shiyot pag nasa final position. So, pag ganyan, ge po iyan. Tapos, lagyan natin ng double S sa baba. Letter T na po. So, I'll get. Tapos, ito is, paano basahin ito, Ay, sir. So, Sum. Yes po? Sobnina. Sumnida. Sumnida. Mhm. Sobnida. Okay, letter M, kasi letter M na po yan. Pag-follow ni letter N. So, alge, sumnida. Ne, Ne, algam sobnida. alge, sumnida. Okay. Okay. Next, no, I do not understand. So, anyo, Anyo. by syllable po. Mo. Mhm. Molyo. Okay, si real at saka si ru. Ru po yan, ru. Mm. Mhm. Moru, tapos same dito. Nes. Get. Pag ganyan po is letter G po yan na. Hindi po N. So, get po yan. Tapos, get. Tapos, yung kanina, Samnida. sumnida. Yes. So, kung babasahin mo yan, that, sir. Moroget samnida. Yun, tama po. Okay. Good job, Sir Drick. Next, dito tayo kay... Okay, Sir Francis. Do you have any questions? Tapos, yes, I have questions. And no, I don't have any questions. Chilmon, do you have any question? Mm-hmm. Chilmon is Sumlida. Yes, I have. Chilmon of Sumlida. Okay, good job, Sir Francis. All right. So, dito tayo. Next is, ang babasahin natin na yan na vocabs tungkol sa country or nara. Okay, nara po yung Korean term ng country. Okay, last po ito na pagbabasa. Tapos, next time na naman. Okay, from Republic of Korea hanggang Nepal. Sir Hero. Sir Hero tayo. Sir Hero, nandyan ka pa ba? Si Ma'am Mocha Terry na lang po. Sige, ma'am. 한국, 필리핀, 네팔. Okay, yung Republic of the Philippines, ma'am? 필리핀. Philippine. Okay. Next, East Timor, Mongolia at Myanmar. Dito kay Ma'am Nikki.
Saan yan, ma'am? Ay, East Timor. Ako, lakas ng ulan dito. East Timor po. Dong Timoro? Okay, Tong Timoro. Dong T. Timoro. Dong Timoro. Okay. Ito po, Mongolia. Mongolia, ma'am. Ma'am Nikki. Mongol? Mongol. Mongol. Yes. Myanmar. Okay, by syllable po, ma'am. Mm, Mi, tapos. Yanma? Yan, tama po. Good job, Ma'am Nikki. Okay, next. Dito tayo kay... Sino pa yung hindi? Si Ma'am Charlotte baka may work. Sir Jet. Si Bangladesh at saka si Vietnam. Sir Jet. Bangladesh, Bang, Bangladesh, Bangladeshi, Vietnam, Vietnam, Bangla. Ano nga ulit, sir? Bangladeshi, Ayun. And Vietnam. Vietnam. Okay, thank you po. Eh, bakit hindi ko ma-move? Okay, next. Sir Ernesto. Sri Lanka hanggang China. Seri Rang Okay, ulit nga, sir. Ses Sir, Seri Rangka. Sri. Seri Rangka. Yun, tama po. Next, Uzbekistan. Uji Uji Uj. Uzbekistan. Yun, tama. Tama po. Uje Uzbekistan. Uzbekistan. Okay. Next po, China. Chongguk. Yun. Okay, thank you po, sir. Okay, let's have... Busy pa si Sir Clark, no? Sir Francis, Cambodia, Kyrgyzstan, at saka Thailand. Cambodia, Mhm. Kyrgyzstan. Ano po? Yes po. Cambodia, Kyrgyzstan. And si Thailand? Tego po. Teguk. Okay, thank you po, Sir Francis. Ayan, next. Pakistan at saka Indonesia. Ma'am Mocha Terry. Pakistan, Indonesia. Okay, Pakistan at saka Indonesia. Okay, charis sa'yo. Thank you po. Okay, gusto niyo po bang magpatuloy pa ng pagbasa? Meron pa tayong slides. Tingnan ko. Okay. So, bukas na lang po ito. Yung basa. So, I mean bukas. Sa Monday.
So sa Monday po is babasa pa rin tayo ng vocabs. Tapos, kasi tuloy-tuloy na to, chapter 3. Tapos ng chapter 3, mag-chapter 4 na tayo at saka chapter 5 bukas. And then chapter 6 kung kaya na natin. Okay, so any questions po? Yes. Bukas po, ma'am, may Medyo mahina po, Sir Jet. tayo. Medyo choppy ka po, Sir Jet. Wait lang po. Ay, Sir ma'am, Jet, may PDF ayun. po ba kayo niyan? Ano ulit, sir? Mga vocabs po, baka may PDF po kayo ba sa mga vocabs? Pag dinamin sa ulo muna. Oo, lahat ng mga pinapabasa ko sa inyo, isisend ko na naman sa inyo. Every class natin, every online classes, meron talagang babasahin na vocabs na nasa libro, nasa book 1. So, ito pong binasa nyo, isisend ko naman po sa inyo. Sige po. Okay, isisend ko naman mamaya. Sige, ma'am, thank you. Okay, any questions? Any more questions po? So, ang nandito lang is 11. 11 lang po kayo. Aside last time na parang umabot tayo ng 21 eh. So, baka absent pa rin po yung iba. And hindi po talaga ako nagre-record ng session na. Ngayon lang po kasi may may pumilit talaga na i-record kasi may emergency siya at ayaw niya sanang mag-absent kaso kailangan. So next time hindi na po recorded tayo kasi iba pag sinasabing recorded baka hindi na talaga pumapasok tapos manonood na lang. Iwasan natin ang ganyan din na like attitude, ang ganyan na pamamaraan sa pagkatuto, baka hindi kayo matuto, magiging tamad na. Okay. So, yan lang po. Yan lang po muna. So, on Monday, magbabasa tayo. Pag may oras pa, continue natin hanggang sa mag-start na tayo sa Korean numbers. So, parang 3 days or 4 days, kailangan talagang pumasok sa class natin. Especially sa mga very beginner and ano pa lang, nagsisimula pa lang talagang mag-aral. So, pasok muna kayo para alam nyo kung paano talaga basahin. Din ako, magtuturuan din kayo sa paano mag-construct ng sentence. Yan po. Yes po, Ma'am Joanne. Walang problema kasi sisend ko din po yung record natin ngayon sa sa group chat. So, lahat po isisend ko sa inyo after ng class. Okay, so wala na. And 2 minutes na lang bago mag-9. So have a good night, everyone. No, sana mahimbing ang tulog nyo and have a good weekend din po. Salamat sa nandito. Okay, good night. Bye-bye po. Daomi manayo. Okay, sa'yo. Next. Ma'am. Thank you po. Yes po.